Kailangan talagang makita kung dapat siyang palitan o hindi. So meron bang mapapalitan anytime soon, Yusek? May nanganganib pa sa pwesto? Wala pa tayong personal ako nararamdaman. Pero Anong kabangagan na naman ito, mga kababayan? Narinig nyo ang breaking news? Pinagbibitiw na sa pwesto, mga kababayan, ni President BBM ang lahat ng kanyang mga secretaries. As in, lahat ng kanyang mga cabinet secretaries. Sana lang mag-isa siguro, mga kababayan. Naman kahit papaano may ginawa si Bongbong, pero alam naman natin na wala rin silbi yan. O hindi naman makakatulong sa bayan niyang pag-alis-alis niya rin dahil ilalagay din niya diyan. Puros mga appointed din niya yan. O hindi ganun din. Pero pinaka-importante sana sa lahat yung si Marcos na yung nag-resign, di mas maganda. O give the Filipino people a favor by tendering your resignation. Immediate resignation, okay yun. Para mas masaya ang bayang Pilipinas. The most dangerous anger comes from someone with a good heart. They hold it in, they stay calm, they forgive, until one day, they can't anymore. Don't push a good person too far, because when they finally break, there's no going back. Kapag ginurgur ako, gurgurin niyo si Bangag, si Butod, at si Budoy. Is it symbolic of anything at all na biglang magsasabi si PBBM na he's ready to mend fences with the Dutertes? Symbolic po ba yan o may realization? Kasi ito po is in-term. Alright, welcome back to my channel, mga guys. At po nga, symbolic ba itong ginawa ni Bongbong Bangag Marcos o realization? Hindi po namin kailangan ng realization, Mr. President. Kailangan po ng taong bayan ay accountability. Di ba? Accountability. Kaya kayo ngayon, nagpapataas na kayo ng bandera. Ha? Ano ba yan? Magpapakita ba yan ng suko na kayo? Suko na kayo kasi naramdaman nyo na. Naramdaman nyo na. You are a lame duck. At kahit na pa palitan nyo lahat ng mga cabinet secretary ninyo dyan, Bongbong Bangag, do you think magbago ang paningin ng taong bayan sa inyo? Do you think mapatawad kayo na ginawa ninyo kay Tatay Digong? Di ba, mga guys? Kaya malaking kagaguhan ito pinapakita niya na mag-reconcile. Papayag ba tayo dyan mga mapakipag-reconcile? Una, ibalik mo muna si Tatay Digong dito. Pangalawa, itigil mo yung impeachment. Pangatlo, panagutin mo yung mga magnanakaw dyan sa kaban ng bayan, lalo na ito si Tambaloslos, di ba? Bakit? Cabinet Secretary yun, mga kasama mo, itong speaker, ito dapat ang pinagpapalitan mo. Ay nako, Bongbong Bangag, kahit na anong gawin mo ngayon, makikita at makikita ng taong bayan kung ano ang pakay mo. Kaya lang, ang gusto ng taong bayan is accountability, di ba mga guys? Sangayon ba kayo dyan? Alright, patuloy tayo dito mga guys, dito sa isang political analyst, patungkol po dito sa cabinet revamp. Let's go! Election, hindi po pumasok yung 10. 5 lang po yung pumasok. At yun nga, yung kay sa kabilang parte ay 5 kagad yung pumasok doon, di ba? Doon sa Duterte, 5. So 50% yung kanila. Parang ang sabi ni VP Sara, despite ang konti lang yung panahon ng kanyang pagkakampanya, di ba? Kasi mahabang panahon na nandoon siya sa Den Haag para nga tingnan at asikasuhin yung defense panel ng kanyang ama, di ba? So parang ano yun, so parang natinag din ang administrasyon kasi kampante sila na yung alyansa makakakuha ng majority, pero yun nga hindi nagkaganon yung nangyari sa 2025 midterm election. So hindi siya symbolic, kundi siguro pag-adjust doon sa mga nangyari dahil nga ang midterm elections ay hindi nila inaasahan yung ang resulta.
Opo. Ito nga po, breaking news, mga 1 hour ago, yung paghingi ni PBBM ng courtesy resignations sa mga miyembro ng kanyang kabinete. Ngayon, if you put... Surrender si BBM. His willingness to mend the offenses or makipagbati sa mga Dutertes. Ipagbati na. Ng mga Surrender, BBM. Sa mga cabinet secretaries. What would that amount to? Does it confirm na medyo he doesn't feel very confident about the track of his governance? Baka ganun din. At saka, kasi parang, di ba, ang sabi niya, sabi ni Presidente Marcos, nag-focus ako dun sa mga big projects and na may long-term effects. Pero hindi ramdam yon ng mga tao. So, siguro, mag-ano tayo ng mga programa na mas malapit sa tao at madali nilang maramdaman, di ba? So, ang niya, yung performance ng kanyang cabinet ay parang hindi masyadong maayos at hindi ramdam ang mga ginagawa sa tao, di ba? Bakit ang kabinet may kasalanan? Kayo po, Bongbong Bangag Marcos, kayo ang may kasalanan yung ginawa mo kay Tatay Digong. Yun ang dahilan. Pangalawa na po itong ekonomiya, itong bigas, itong mga promises mo. Andyan na yan, dati na yan. Pero ang pinakambago, itong kay Duterte na ginawa mo. Kaya po talaga bumagsak kayo. Ngayon, ang mga cabinet member mo kasi, puro panay-tira kasi dyan sa mga Duterte. Isa din yan. O, kailangan mo rin niyang linisin. Pero ikaw din, kayo ni Tambalustos. Kailangan ng taong bayan ang accountability po ninyo. Kayo ni Torre. Kayo po ang kailangan na bumaba. Gago itong Marcos. Ang problema kasi is accountability. Kailangan namin accountability sa mga pinagagawa ninyo dyan. Di ba? Pero yun nga, yung courtesy resignation naman kasi ay isang prerogative ng isang presidente. Diba, the cabinet officials parang serve at the pleasure of the president, diba? Yes. So kailangan kaalyatsa niya, aligned with his priorities, at saka doon sa gusto niyang mangyari. So kung hindi ganun ang nangyayari at so pwede mahingi siya ng courtesy resignation in midterm. Kasi sabi niya, kailangan na ng tao ang resibo. Di ba? Kailangan na yung accountability, kailangan ang performance. At saka yun nga, kasi yung 3 years, kapag hindi naisaayos yung kanyang makinarya, magkakaroon siya ng problema sa legislature, magkakaroon din siya ng problema sa executive. So yung mga gusto niyang mangyari, baka hindi masyadong mangyayari kung hindi niya gagawin itong mga parang shake up and parang mechanisms that will ensure continuity. Sabi niya, continuity, stability, and progress. Dean, ngayon mo pa mababanggit yung continuity, gago, di ba? Itong ginagawa ni Bongbong Marcos, mga guys, is just a political survival. Alam niya na he is lame duck na ngayon, at namamayagpag na ang pwersa ni BP Sara talaga. So sa madaling salita po, si Bongbong Marcos Bangag ay nag-surrender na po siya, nagpataas na po siya ng flag. Surrender na si Bangag, mga guys. Magmamakaawa ka na ngayon sa mga Duterte. Nagpapakita na siya ng gesture niya, oy, wag nyo kaming tuluyan, BP Sara, babaguhin na namin ang lahat, ganito ganyan. Mga gunggong. Unahin nyo muna si Tatay Digong. Before anything else, yan ay malaking bagay sa mga Pilipino. Makikita natin. Siguro magbalik konti ang tiwala sa inyo, Bongbong Bangag. Gawin nyo muna yan. Yan ang pinakamalaking bagay na hinahangad ng taong bayan. Di ba sangayon ba kayo dyan, mga guys? Alright, hanggang dito lang tayo, mga guys. No? Itong mga cabinet secretary niya, may resi sa inyo lahat dyan. Yung mga USEC, yung mga kasama na yan si Pierre Castro. At balita natin, si J. Ruiz ay nagbigay na po. At hindi magtagal, susunod din ito si Castro, mga guys. Bye-bye, Castro. Alright, thank you for watching. And again, God bless you all.